morning mga ka-Agri TV. Ito po muli ang iyong millennial vet friend na si Doc Dandy para sa Alagang Avli Biocare. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa common na mga acquired diseases ng mga dogs natin. So, ang pinaka-common dito is aside from dun sa pagkakaroon nila ng heartworm, na yung heartworm kasi nakukuha siya sa kagat ng lamok. At the same time, kapag halimbawa is dumami na yung mga heartworm or yung bulati sa puso doon sa puso mismo ng ating dog, is doon pa lang nagkakaroon ng signs na katulad ng pag-uubo or pwedeng lumaki yung kanilang tiyan or pwedeng magtubig yung buong katawan. Ang susunod naman dito is yung tinatawag na dilated cardiomyopathy. Ang mga pinaka-common na natatamaan dito is like yung mga malalaking breeds of dogs like Doberman, German Shepherd. Though lahat naman ng mga pets natin is nagkakaroon ng ganun, pero malalaki yung mga natatamaan. Kasi ang nangyayari doon naman sa puso, just like this, is dahil overwork yung kanilang puso, nagiging manipis itong muscle ng left ventricle dito sa lower part ng parte ng puso, ng muscle ng puso. Kaya ang nangyayari kapag nag-overstretch siya is nagiging manipis, is hindi na siya makakapag-pump ng maayos ng dugo papunta sa body. Ang susunod naman dito is yung tinatawag na degenerative mitral valve disease, na kung saan ang nangyayari naman dito is nangangapal naman habang tumatanda sila, is nangangapal naman yung etong valvula na dapat is nagsasara siya. Pero kapag hindi siya makapagsara ng maayos, ang nangyayari is bumabalik yung dugo papunta dito sa taas, sa upper chamber ng left heart. Kaya hindi siya nakakapag-distribute din ng dugo sa body ng ating dog. Kaya ang nangyayari, doon lumalabas yung mga signs na katulad ng panting. At the same time, pwede rin silang ubo ng ubo. Marami pang mga cases or marami pang mga signs. Pero kapag lumabas kasi yung mga senyales na yon, is considered as symptomatic signs na siya, na pwedeng nasa stage C or D na siya. Kasi ang nangyayari naman, meron din kasi tayong tinatawag na asymptomatic signs, na pwedeng meron siya dati or predispose yung ating dog mismo na meron siyang problem sa puso, pero at the same time, as they age, is nagpro-progress na siya. So kapag halimbawa is nakapansin na tayo ng mga sinyales katulad ng mga nabanggit kanina, matagal na ginagamot na siya sa kanyang pag-uubo, tapos hindi siya nagagamot, baka kailangan natin ma-check yung kanyang puso, kasi pwede rin kasing yung matagal na pag-ubo na yon is related siya sa puso mismo, or pwede ding cardiorespiratory, yung puso at saka yung kanyang baga ang apektado. Kaya pinaka-importante na dumulog or kumonsulta palagi sa inyong pinakamalapit na veterinary clinic para mabigyan kayo ng ideas kung ano yung mga dapat nyong malaman with regards sa pagkakaroon ng protection or preventions para hindi magkaroon ng heart problem ang ating mga alagang aso. Sa susunod naman na episodes, ang pag-uusapan naman natin is with regards sa pagkakaroon ng heart problems sa pusa, kasi minsan nagkakaroon kasi sila ng differences, pero yung mga signs is pwedeng parehas siya. Ito po muli ang iyong millennial vet friend na si Doc Dandy para sa Alagang Avli Biocare. Basta Alagang Avli Biocare, alagang may kalidad yan.